May tumatawag. Inaantok na tinapik ni Rika ang kasintahang si Vincent nang tumunog ang cellphone nito. Vincent! Umungol lang ang binata at lalong sumiksik sa kanya. Parehong pagod ang dalawa at antok dahil wala silang ginawa kundi ang magtalik. Vincent naman eh. Inis na sinipa ni Rika ang binata. Masakit! Angil ni Vincent bago tumayo. Inis na ginulo ni Vincent ang buhok bago damputin ang kanyang cellphone at sagutin ang tawag. What? Singhal ng binata sa kabilang linya. Huwag mo kong masinghal-singhalan dyan, Vincent Baltazar, at baka ibalik kita sa sinapupunan ko. Napaayos ng upo si Vincent nang makilala ang boses ng ina. Nasaan ka na? Lunch meeting natin ngayon at ikaw na lang wala dito. Napalingon si Vincent sa orasan at napamura na lamang siya na makitang tanghaling na. I'm on my way. Mahinahong sagot ni Vincent at tumingin sa babae. Give me a minute, Mom. Pinatay ng binata ang tawag bago tumayo at magbihis. Wala na siyang oras maligo kaya magpapabango na lamang siya. Rika, aalis na ako. Nilingon ni Vincent ang kasintahang natutulog. Rika, may gusto ka ba ipabili? Umalis ka na lang. Ngayon pa nga lang ako matutulog eh. Iniistorbo mo ako. Inis na sagot ng dalaga. Natawa naman si Vincent bago lapitan ng dalaga at halikan sa noo. Love you. Mamaya ulit. Anong mamaya? Sikmuraan kaya kita. Bahagyang dumilat ang dalaga para samaan ng tingin si Vincent. Malis ka na. Ingat ka. I love you. Bilhan kitang pagkain. Love you ulit. Muling, hinalikan ni Vincent ang kasintahan bago siya tuluyang umalis ng kondo nito. Sumakay siya sa sasakyan at nag-drive patungong restaurant kung saan sila magkikitang pamilya. Nang makarating sa restaurant, ay siya na lamang ang wala at hinihintay ng mga ito. Sorry, I'm late. Formal na sabi ni Vincent at naupo sa tabi ng kambal niyang si Vince. You're very, very late, Mr. Baltazar. Madiing sabi ng kanyang ina at inirapan siya. Nilingon ni Vincent ang ama. Dad, inaway mo ba si Mom? Ganyan yan tuwing nagkakagalit kayo eh. Galit sa lahat. Shut up. Masungit na sagot ng kanyang ama. Napatingin naman si Vincent sa dalawa niyang kakambal na sina Viela at Vince. Nagkibit-balikat lamang ang dalawa. Nawala ring alam sa nangyayari sa kanilang mga magulang. Nagsimula na ang meeting ng pamilya at mararamdaman talaga ang tensyon sa pagitan ng mga magulang ni na Vincent. Ano bang problema? Tanong ni Vincent nang hindi na makatiis. Mom? Dad? Anong problema niyong dalawa? Ang magaling niyong ama, kinalimutang anniversary namin ngayon. Sagot ng kanilang ina. Nagkatinginan naman na magkakapatid kahit sila ay nakalimutang anniversary ng kanilang mga magulang. Ikaw ang nakalimot. Hindi mo ako binati kaninang umaga eh. Dahil hinihintay kong ikaw ang unang bumati. Inis na sagot ng mami nila at tumayo. Diyan ka na nga. Huwag kang mangangalabit mamaya ah. Naglakad pa alis ang kanilang ina. Dad, suyuin mo. Sabi ni Viela. Tandaan mo, kahit kasalanan namin mga babae, kasalanan niyo pa rin. Suyuin mo si mami at ipakita mo sa kanya ang bagsik ni Manoy. Tumayo naman ang kanilang ama at agad sinundan ng kanilang inang umalis. Alis na rin ako. May lakad kami ni Gio. Anong may lakad kayo ni Gio? Manahimik ka nga. Singhal ni Vincent sa kapatid. Ngumisilang si Viela bago mabilis na tumayo at tumakbo. Ikaw na munang bahala magbantay sa kanya. Sabi ni Vincent kay Vince. Maimportanteng gagawin kasi ako ngayong araw.
Tumaas ang isang kilay ni Vince at dumako ang tingin sa leeg ni Vincent. Ang dami mong hikis sa leeg. Design yan. Nakangising sagot ni Vincent at tumayo. Sundan mo na si Viela. Ikaw rin, baka mahuli ka at magkaroon din siya ng nasa leeg ko. Bumili muna si Vincent ng pagkain ni Rika bago siya tuluyang umalis at bumalik sa kondo ng dalaga. Nang makapasok siya sa kwarto, ay nadatnan niyang bagong ligo ito at naglalagay ng kung ano sa muka. Kababangon ko lang. May online meeting ako ngayon kaya naghahanda ako. Nagdala na ako ng pagkain mo, sabi ni Vincent at naupo sa tabi ng dalaga. Ang bango mo naman, mahal ko. Tantanan mo ako, Vincent. Halos gapangin ko na yung banyo kanina dahil hindi ako makalakad. Sorry na. Parang batang sabi ni Vincent sa kanyang kasintahan. Anong oras ang tapos na meeting mo? Diba sabi mo, gusto mong pumunta tayo ng Baguio? Baguio? Di ba may importanteng meeting ka bukas? Natauhan naman si Vincent dahil sa sinabi ni Rika. Ang pangit naman kung aalis tayo ngayon tas uuwi rin tayo bukas. Napaisip si Vincent. How about next week? Lilinisin ko ngayong linggo yung schedule ko. Sige, hindi rin naman ako magiging busy dahil wala naman akong gagawin. Good. Nagsimula nang ihain ni Vincent ang pagkain sa dalaga. Kumain ka muna, hindi pwedeng magutom ang maganda kong girlfriend. Nang uto pa. Pabirong, inirapan ni Rika ang kasintahan niya bago siya magsimulang kumain. Ikaw kumain ka na ba? Oo. Pagkatapos ng work mo, gusto mong pumunta na lang sa amin? Anniversary ng parents ko. Baka magtampo kasi. Sige. Pagpayag ni Rika. Pero kailangan mo mag-behave kapag nasa bahay niya tayo Ayaw mo naman siguro mahampas si Mark, no? Napanguso si Vincent na ikinatawa ng dalaga. Nang matapos sa pagkain si Rika, ay naghanda na siya para sa kanyang meeting. Si Vincent naman ay tahimik lang na nakahiga sa kama habang pinipicturean ng kanyang kasintahan na seryoso sa pagtatrabaho. Ang ganda-ganda talaga ng mahal ko, sabi ni Vincent habang binivideohan ng dalaga. Tingnan mo naman, sobrang nagsisipag para sa future namin. Pasimple naman siyang nilingon ni Rika at sinamaan siya ng tingin. Ngumisi lang si Vincent at zinumang kamera sa mukha ng dalaga. Ang laki ng butas ng ilong. Natatawang sabi ni Vincent. Ang ganda-ganda pero sa laula, ang daming dumi sa ilong. Pinatay ni Rika ang kamera at dinampot ang tsinelas niya. Binato niya ito kay Vincent bago bumalik sa kanyang trabaho. Natawa naman si Vincent bago patayin ang video. Pasimpleng napahawak si Vincent sa kanyang noo dahil tinamaan ito ng tsinelas sa binato ni Rika. Tumahimik na lang si Vincent at hindi na ginulo ang kasintahan. Nang matapos si Rika, ay dinamba niya ang kasintahan at mahina itong sinabunutan. Ang kulit mo! Gigil na sabi ni Rika. Muntik na ako mapagalitan ni Tito kanina. Nakakahalata rin si Marky. May kulangot ka naman kasi talaga. Natatawang sabi ni Vincent at hinalikan sa pisngi ang dalaga. Tara na sa bahay? Sige. Pero daan muna tayo sa favorite kong bake shop. Bibilhan kong cake sila tita. Ikaw lang kakain nun Natatawang sabi ni Vincent. Siyempre naman. Lumabas ang dalawa at nagtungo sa kotse ni Vincent. Dumaan muna ang dalawa sa bake shop bago dumiretso sa bahay nila Vincent. Nang makarating ang dalawa, ay napatingin sa kanila ang mga kaibigan na nandoon na. Bakit kayo magkasama? Nakataas ang isang kili na tanong ni Marky sa binata. Napadaan ako Tinatamad ako mag-taxi. Friend naman kami ni Vincent kaya sa kanya na ako sumabay. Ganun nga. Where's mom and dad? Sabi naman ni Vincent. Nasa loob naglalandian. Nakasimangot na sabi ni Viela. Pumasok si Vincent at Rika sa loob.
Natagpuan nila ang mag-asawa na naglalampungan sa kusina. Happy anniversary, tita and tito. Bati ni Rika. Rika! Masayang sambit ng ina nila Vincent. Ibinigay ni Rika ang cake sa kasintahan bago lapitan ng mga magulang ng binata at yakapin. Thank you for coming. Nakangiting sabi ng ama nila Vincent. I bought a cake for the both of you. Nakangiting sabi ni Rika. Ikain na natin yan. Sabi ng mami nila Vincent. Vincent, kayo na ni Rika maghanda ng cake. Babalikan ko na yung mga bisita namin. Tumango lang si Vincent. Nang makaalis sa mga magulang ng binata sa kusina, ay nilapitan niya ang dalaga at hinalikan ito sa labi. Gigil mo ko? Sabi ni Vincent. Huwag kang malandi kung ayaw mo ma-uppercut ni Marky. Sabi naman ni Rika. Napailing at sabay na natawa ang dalawa dahil sa kanilang kabaliwan. Nasaan ka? Tanong ni Vincent sa kanyang kasintahan mula sa kabilang linya. Nandito ako sa kondo natin. Wala ka rito. Kasama ko sila mama. May reunion ng family namin. Hindi na kita na-text dahil nalibang ako masyado. Anong oras ang uwi mo? Gusto mo bang sunduin kita dyan? Wag. Nandito yung ex mo. Siguradong magliliwanag ang buhay mo kapag nagkita kayo. Ex ni Vincent ang kapatid ng asawa ng pinsan ni Rika. Hanggang ngayon, ay mahal pa rin si Vincent ng ex niya at kinukulit kaya inilalayo ni Rika ang binata dito. Ito na naman si Rika Sarmiento. Gumagawa na naman ang kanyang ikasiselos. Sabi ni Vincent at napatawa. Jeje days pa yun, Rika. Naka-move on na ako, ikaw na lang hindi. Bakit kasi nag-chat pa rin kayo? Sige na, babay na. Magsisimula na yata ang palaro nila. Magluluto akong dinner. Dito ako kumain ha. Love you. Sige, I love you. Tugon ni Rika at pinatay ang tawag. Napahinga ng malalim si Rika nang maibaba niya ang kanyang telepono. Mas gusto niya pang makasamang mapang-asar na nobyo kesa umattend sa reunion na puro kaplastikan. Alam naman niyang kaplastikan lang ang magaganap sa reunion na ito. Ayaw ng mga kamag-anak nila sa pamilya niya. Magmula nang mamatay ang ama niya, ay naging itsapwer na sila ng mama niya sa angka nila. Tanging ang pamilya lang ni Marky ang hindi namlastik sa kanila. Are you bored? Tanong sa kanya ni Marky. Ayoko dito. Pinaplastik lang naman kami ng mga yan. Sa bagay, si Papa kasi ang tunay na kapamilya. Don't say that. Pamilya rin namin kayo. Anak ka ni Tito kaya pamilya ka namin. Pamilya mo lang ang may tanggap sa amin. Sila hindi. Hay nako, mga kamag-anak nga naman. Imbis na tulungan ka at suportahan, sila pa ang unang huhusga sa'yo. Eh di makipagplastikan ka na lang din. Sabi ni Marky. Sabayan mo na lang. Sigurado namang mas lamang ka sa pagiging plastic. Tama ka dyan, no? Natatawang sagot ni Rika. Tara na nga, baka sabihin nag-iinarte pa tayo. Tumayo ang magpinsan at lumapit na sa mga kamag-anak nila na nagkakasiyahan. Tumataba ka, Rika. Sabi ng tita Mildred ni Rika. Buntis ka ba? Peking ngumiti si Rika. Opo, 1 month na. Siyempre biro lamang yun. Gusto niya lang maasar ang mga ito. Sinong ama? Pakikiosyoso ng tita Bea niya. Hindi ba dapat ay nagpakasal ka muna bago ka nagpabuntis? Ano pa bang aasahan mo? Yung nanay nga, nagpabuntis muna bago magpakasal eh. Natural gagayahin ang anak. Sabad ng tita Elaine niya. Nakuyom naman ni Rika ang kamao niya. Kumalma lang siya nang haplasin ni Marky ang kanyang likod. Malaki na si Rika. Huwag niyo na siyang pakialaman. Just respect her decision. Hindi naman kayo magpapakain sa kanya at sa magiging anak niya.
Tsaka na kayo pumuta kapag may ambag na kayo sa buhay niya. Natahimik naman ang matatandang babae dahil sa sinabi ni Marky. Takot ang mga ito kay Marky, lalo na sa mga magulang nito, kaya hindi na nila ito mapatulan. Rika! Tawag ng kanyang ina sa kanya. Tawag ako ni Mama. Excuse lang po sa inyo. Binagsakan niya ng peking ngiti ang mga kamag-anak bago lapitan ng ina. Inaaway ka na naman nila? Opo, pero inaway naman sila ni Marky kaya ayos na ako. Hindi nila kaya si Marky eh. Pasensya na at lumaki ka sa ganitong pamilya. Sabi ng ina ng dalaga. Kundi sana maagang namatay ang papa mo, hindi mo ito mararanasan. Mama, inborn na talaga ang mga ugali nila. Wala kayong kasalanan ni Papa kung ganyan talaga sila. Sagot ni Rika at hinawakan ng kamay ng ina. Kapag inaway ka nila, sabihan mo lang ako ah. Handa akong upakan sila. Lumalabas na naman ang pagiging barako mo. Natatawang sabi ng ina ni Rika. Mabuti na lang at understanding si Vincent. Takot sa akin yun. Mayabang na sabi ng dalaga. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang mag-umpisa na ang pag-games nila. Hindi na sumali si Rika at binantayan na lang ng tingin ng mama niya. Hi Rika! Napairap si Rika na lumitaw sa harapan niya si Joanne, ang ex ni Vincent. How's Vincent? Hindi niya na ako nire-replyan. Maayos lang naman ang boyfriend ko. Sagot ni Rika at nginitian nito ng plastic. Ano pang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Come on Rika. Lagi mong sinasabing girlfriend ka ni Vincent as if naman papatulan ka nun. Nakaramdam ng inis ng dalaga nang tumawa si Joanne. Huwag kang ilusyonada. Girl, tanggapin mo na kami talaga ni Vincent. Magkakaanak na kami, bitter ka pa rin masyado. Natawa si Rika nang makitang namutla ang dalaga. By the way, invited ka sa kasal namin. Pwede ka na sigurong tagasigaw ng itigil ang kasal. Tinapik-tapik ni Rika ang balikat ni Joanne bago ito iwanan. Nilapitan ni Rika si Marky na nanonood lang din. Ikaw nang bahala kay mama, aalis na ako. Pakihatid na rin ah. Sabi ni Rika habang nakatingin sa ina niyang nag-e-enjoy. Ingat ka, sabi ni Marky. Kayo rin. Tinapik muna ni Rika ang binata sa balikat bago siya tuluyang umalis sa lugar na yon. Nang makarating sa kondo nila Vincent, ay agad siyang sinalubong ng yakap ng binata na makapasok siya. Are you tired? Malambing na tanong sa kanya ng binata. Nakakapagod makapagplastikan. Sagot ni Rika. Natawa si Vincent bago siya hilahin pa upo sa sofa. Kinandong siya ng binata at niyakap. Hinanap ko sa akin ni Joanne. Ininis ko. Ayun, natahimik. Ayaw maniwalang girlfriend mo ko. Mukha bang hindi mo ako papatulan? Hindi. Mukha kasing hindi mo ako papatulan. Huwag ka na magpaka-stress sa mga pangit na yon. Ako na lang isipin mo. Mas lalo lang ako na-stress kapag ikaw ang iniisip ko. Biro pa ng dalaga. Hay, buti na lang talaga sobrang mahal kita. Baka nakurot na kita kung sakali. Sabi ni Vincent at gigil na hinalikan sa pisngi ang dalaga. Tulog ka muna. Kailangan mo ng energy mamaya. Ilabas mo yung performance mo kapag nagbagyo tayo. Wala ako sa mood ngayon. Sa Baguio ka bumawi. Walang sisihan na. Sabi ng binata. Hindi na nagsalita si Rika at tuluyan na lang natulog. Kung kanina ay pagod siya, ngayon naman ay maayos na siya. Ang binata talaga ang nagpapakalma sa kanya. Tumingin si Rika sa kalendaryo at napagtanto niyang delayed siya. Nag-iiba na rin ang kanyang mood at madalas siyang mag-crave. Binibiro ko lang si tita na buntis ako. Mukhang magkakatotoo pa. Bulong ni Rika bago tumayo at dumiretso sa banyo. Kinuha niya ang binili niyang piti at ginamit.
Nang lumabas ang resulta, ay impit na lamang na napangiti ang dalaga at napatili. Inaasahan niya na ang bagay na ito dahil hindi sila gumagamit ng protection ni Vincent at hindi siya umiinom ng pills. Rika, nandyan ka ba? Oo, sagot ni Rika sa binatang kumatok. Ibinalot ni Rika ang piti sa tissue bago ito itinapon sa basurahan. Hindi niya muna sasabihin kay Vincent ang tungkol sa pagbubuntis niya. Hahanap muna siya ng magandang tiyempo. Binuksan ni Rika ang pinto at bumungad sa kanya ang nobyong kagigising lang. Luto na ako ng breakfast natin? Sabi ni Rika at hinalikan ng binata. Lumabas ang dalaga at dumiretso sa kusina. Laking pasasalamat niya dahil hindi siya masyadong maselan pagdating sa amoy at hindi siya nagsusuka. Ayaw niya ng ganoong pakiramdam dahil para siyang mababaliw. Saktong matapos ang dalaga ay bumaba ang kanyang kasintahang si Vincent. Wala itong damit pang itaas at talaga nga namang mas masarap itong gawing almusal. Nabasa ko ang text ng mami mo. May conference meeting daw kayo ng 8? Sabi ni Rika habang kumakain sila ng binata. Pagtapos mong kumain, lumakad ka na agad. Rika, hindi ko lalakarin ang company namin. Ang layo-layo nun. Sabi ni Vincent. Napasimangot ang dalaga. Common sense na lang, Vincent, no? Natawa si Vincent. Ang bilis namang maasar ng maganda na yan. Inirapan lang ng dalaga ang binata bago magpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila, ay agad na gumayak si Vincent. Si Rika naman ay nakahiga lang sa kama habang nagsi-cellphone at chinecheck ang mga emails niya. Alis na ako. Paalam ni Vincent at hinalikan sa labi si Rika. I love you. Ingat ka. Sabi ni Rika sa binata. Ngumiti si Vincent bago tuluyang umalis. Walang trabaho ngayon si Rika kaya free ang time niya. Naisipang dumalaw na lang ng dalaga sa kondo ng kaibigan niya si Iya. Gusto niya rin dalawin ang kanyang mga inaanak. Tumayo si Rika at naligo. Nang makapagbihis siya, ay agad siyang umalis. Tinext niya rin si Vincent na papunta siya kay Iya. Magaganda kong inaanak. Bati ni Rika nang makapasok siya sa kondo ni Iya. Magkalapit lamang ang condo building ng dalawa, kaya ilang minutong lakaran lang ay makakarating na siya sa kondo ng kaibigan. Ninang! Nilapitan siya ng kambal na babae at niyakap. Pasalubong ko. Sabi ni Rika at binigay sa dalawang bata ang 2 biskwit. Ang mama niyo? Nasa CR po. Sagot ni Ivy. Tumango si Rika at nagtungo sa kusina ni Iya para maghanda ng kanilang merienda. Siya ang bisita, pero siya ang maghahanda. Ang fresh natin ah. Napalingon si Rika sa kanyang likuran nang may magsalita. Alagang Vincent ba? Yes, alaga sa dilig ni Vincent. Sagot ni Rika at ngumisi. Natawa naman si Iya at nilapitan siya. Naks, ikaw na ang bisita, ikaw pa maghahanda ng merienda. Hindi lang yun, ikaw pa ang bumili ng merienda. Nakakahiya sa iyo eh. Siguradong magrereklamo ka rin kapag pinagawa kita ng merienda. Sagot ni Rika. Doon na tayo sa sala, kwentuhan mo ko. Nagtungo ang dalawa sa sala at naupo sa sofa. Nagkwentuhan ang dalawa habang kinakain ang ginawang merienda ni Rika. Hindi pa rin sila nakikita ni Vince? Tanong ni Rika sa mga ito. Ang taas kasi ng pride ni Vince eh. Deserve na mataguan ng anak. Kapag nabuwag ang rules nila, pwede na siguro kami maging isang buong pamilya. Eh di ipakilala mo ang anak mo at papiliin mo. Siguradong kayo ang pipiliin yan. Dead sa deads kaya sa yung lalaking yun. Sana nga. Ilang saglit pang kwentuhan ay dumating pa ang 2 kaibigan nilang sina Gia at Viela. Binalita na rin ni Rika sa mga ito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at masaya ang mga ito
Dapat kamukha mo yan. Pangit si Vincent eh. Kambal mo yan at kamukha. Kung pangit siya, pangit ka rin. Sagot ni Rika. Napasimangot naman si Viela. Maganda ako. Sila Vincent at Vincent lang ang pangit. Ang dalawang lalaking hadlang sa love story namin ni Gio. Natawa ang tatlo dahil sa sinabi ni Viela. I got you, Viela. Siguradong mabubuwag ang rules na yan kapag nalaman ni Vincent na magiging tatay na siya. Sabi ni Rika at ngumisi. Siguradong hindi pa gabi pero nakaluhod na sa akin yun. Ang bastos mo? Singhal sa kanya ni Gia. Nang magsawa sila sa mukha ng isa't isa, ay nagkanya-kanya na silang paalam para umuwi. Nang makapasok sa kondo si Rika, ay agad siyang humilata sa kama at natulog. Nagising na lamang ang dalaga nang may humahaplos sa kanyang pisngi. Lunch tayo? Malambing na sabi sa kanya ng kasintahang si Vincent. Inaantok pa ako, mamaya na tayo kumain. Tulog ka na lang ulit pagkatapos kumain. Masamang nagpapalipas ng gutom. Ikaw may sabi nun, di ba? Tumango ang dalagang si Rika bago maupo sa kama. Nagkusot-kusot ito ng mata bago lingunin ng kasintahang kinukuhanan siya ng litrato. Pangit ako dyan. Every part of you is beautiful and perfect. Nakangiting sagot ni Vincent. I want to document every moment of us. Bawat araw na kasama kita ay espesyal sa akin at gusto kong gawin yun na memories. Mahal na mahal kita, Vincent. Kumain na nga tayo. Nang uuto ka lang para makaisa eh. Hala, nahulaan mo yun? Pakikisakay ni Vincent sa dalaga. Nagtungo ang dalawa sa kusina at nagsimulang kumain. Medyo hindi gusto ni Rika ang pagkain kaya ilang subo pa lang ay umayaw na siya. Vincent, gusto ko ng adobong atay. Yun ang gusto kong pagkain ngayon. Hindi ko gusto itong binili mo. Ha? Favorite mo yung sinigang na hipon ah. Basta, hindi ko nga bet. Sumandal si Rika sa sandalan ng upuan. Adobong atay please. Tumango si Vincent. Luto ko o order na lang tayo? Order mo na lang. Saglit lang naman yun, di ba? Napapalakpak si Rika bago halikan sa labi ang kanyang kasintahan. Umorder nga ng adobong atay si Vincent online. Halos kalahating minuto ang hinintay nila bago ito dumating. Maganang kumain naman si Rika at kaunting adobong atay lang ang ibinigay niya sa binatang si Vincent. Ang ganda mo kahit madamot ka. Sabi ni Vincent sa dalaga. Ang gwapo mo kahit bully ka. Sagot ni Rika at kinindatan nito. Napailing na lang si Vincent bago pisilin ang ilong ng dalaga. Nang matapos sila sa pagkain, ay si Vincent na ang nagpresentang maghugas at magligpit. Si Rika naman ay nagtungo lang sa kwarto nila. Ang dami nun. Naubos niya. Lutuan ko nga siya mamaya. Ani Vincent sa sarili. Nang matapos si Vincent sa kusina, ay pumasok na siya sa kwarto para sana magpaalam sa dalaga na babalik na siyang work. Pero natigilan siya na makitang mahimbing itong natutulog. Natawa si Vincent bago ito lapitan. Kinumutan niya ang dalaga at hinalikan sa noo. Mag-work na ako. Love you, soon to be Mrs. ko. Sigurado kang hindi mo alam kung nasan sina Viela at Gio? Tanong ni Vincent sa dalagang si Rika. Hindi nga. Inis na sagot ni Rika. Paulit-ulit lang, nakakarindi ka na. Oo na, hindi mo na alam. Moment natin to. Hindi na ako maungulit para hindi ka mawala sa mood. Papunta na sila ng Baguio. Isang linggo ang dalawa doon para masulit nila ang isa't isa. Nawawala kasi si Gio at Viela. Kinidnap ng dalagang binata at hindi alam ni Vincent kung nasa na mga ito. Drive-thru tayo? Malambing na tanong ni Vincent sa dalaga. Napangiti naman si Rika at mabilis na tumango. Fries with sundae please. Tumango naman si Vincent
at idinaan sa isang drive-thru ang kotse nila. "Subuan kita," sabi ni Rika at itinapat ang burger sa bibig ng binata. Ngumanga lang si Vincent at kinagatan niyon. "Okay na tayo hindi na mainit ang ulo mo sa akin?" Tanong ni Vincent sa kanyang nobya. "Hindi na," sagot ni Rika at nag-focus na lang sa kanyang kinakain. Ilang oras pa ang binyahe ng dalawa bago sila makarating sa Baguio at hotel na kanilang tutuluyan. "Ginaw?" sabi ni Rika at nagsuot ng jacket. "Baba na tayo." Bumaba ang dalawa sa kotse. Kinuha muna ni Vincent ang gamit nila bago sila pumasok sa loob ng hotel. "Reservation for Vincent Balthazar?" sabi ni Vincent sa receptionist. "Third floor, room 105. Sagot ng babaeng receptionist na inabutan siya ng susi. "Enjoy your stay, ma'am and sir." Ngumiti lang ang dalawang magkasintahan bago pumasok sa elevator. Nang makarating sa kanilang hotel room, ay agad na humiga sa kama si Rika. "Kapagod. Vincent, anong lunch natin? Gusto ko yung may gatayang ulam "Sige, titingin na ako sa Grab." Sagot ng binata at naupo sa kama. Si Rika naman ay yumakap sa bewang ng binata at isiniksik ang ulo sa loob ng damit nito. "Vincent, paano kapag nagka-baby na tayo? Mawawala na ba yung kalokohang rules nyo?" Tanong ni Rika sa binata. "Paninindigan kita, pero mananatili ang rules." "Paano kung itago ko sa iyo anak natin? Hindi mo pa rin ba bibitawan ang rules?" "Syempre, bibitawan ko ang rules. Ayoko matulad kay Vince na tinaguan ng anak. Ikaw, at ikaw ang lagi kong pipiliin." Napangisi naman si Rika at itinango ang kanyang ulo. Mukhang may mga kaibigan siyang sasaya. Hindi na nagsalita pa si Rika at pumikit na lamang. At ang simpleng pagpikit niya ay nauwi sa pagtulog. "Antukin," sabi ni Vincent at inayos ang pagkakahiga nito. Lumabas na hotel si Vincent at nagtungo sa convenience store na malapit sa hotel. Bumili siya ng mga iinumin nila ng dalaga at ilang stocks. "Vincent!" Muntik nang mabitawan ni Vincent ang hawak na basket dahil sa biglaang pagsulpot ni Joanne, ang kanyang ex. "Uy, Joanne! Ano ginagawa mo rito?" "OMG ka! You forgot na? Dito ako nag-work. Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Sagot ng dalaga at mahina siyang hinampas sa balikat. "Vacation." "Bakit sa Baguio pa? Don't tell me na mimiss mo ang moments natin." "Alam mo, I'm still single, Vincent. We can get back together." "No thanks. I'm with my girlfriend. Gusto niya sa Baguio kaya dito kami pumunta." Nawala ang ngiti sa mukha ni Joanne. "So it's true na kayo talaga ni Rika?" "Sinasabi ko na nga ba? She's just like her mother. Magpapabuntis agad para walang kawala ang nakabuntis." "Huwag mong binabastos ang girlfriend ko at ang nanay ng girlfriend ko. Isa pang masamang salita mo laban sa kanila at hindi ako magdadalawang isip na sampalin ka." Kinuha na ni Vincent ang kanyang pinamili bago bumalik sa kanyang hotel. Habang nasa elevator, ay may napagtanto ang dalaga. "Buntis si Rika?" "Hindi ako bingi. Yun talaga ang sinabi ni Joanne." Aniya sa kanyang sarili. Nagmamadaling nakapasok sa hotel si Vincent dahil sa sobrang excitement. Nakita niya ang dalaga na hinahanda ang pagkain nila. Mukhang dumating na ang Grab kaya nagising ito. "Rika, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Buntis ka ba?" "Oo," sagot ni Rika at tumango. "Paano mo nalaman? Isusurprise sana kita." "Totoo?" Nilapitan ni Vincent ang dalaga at para itong batang binuhat. "Magiging daddy na ako?" Nakangiting tumango ang dalaga. "Kaya pakitanggal na yung rules nyo kung ayaw mo itago ko sa yung anak mo." Sa halip na sumagot,
ay hinalikan lamang ni Vincent ang kasintahan. Humiwalay lamang sila sa isa't isa nang pareho silang kapusinang hininga. Gusto kong tumalon sa rooftop dahil sa sobrang saya. Thank you for the gift, Rika. Kumain na tayo, sabi ni Rika at bumaba mula sa pagkakakarga ng binata. So sino nagsabi siyang buntis ako? Sila Viela? Naupo si Rika at nagsimulang kumain. Naupo rin si Vincent at kumain na rin. Nagkita kami ni Joanne sa convenience store. Huwag kang mag-isip na masama nakalimutan kung dito pala siya nagtatrabaho. Nasabi niya sa akin na buntis ka. Oo, sinabi ko sa kanya no reunion na buntis ako pero joke lang naman yun. Gulat nga ako dahil nagkatotoo Niloloko ko rin sila tita para maasar sila. Kaso, pinanalangin yata nila magkatotoo. Kaya itong nasa tiyan ko, little version natin. Talagang buntis nga ako. Matagal ko na rin pinagdadasal na sana mabuntis ka. Gusto ko magkaroon ng sariling pamilya kasama ka. Paano yung rules yung kalokohan? Dahil sa rules yun na yan, gusto niyo yatang tumanda kaming dalaga na magkakaibigan. I don't care about the rules now. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makasama kayo ng anak natin. Sobrang mahal kita, Rika, at handa akong itakwil ang mga kaibigan ko para sa'yo. Sumbong kita kina Viela at Marky. Biro ni Rika sa binata. Nagpatuloy sila sa pagkain at nang matapos sila ay lumabas sila ng hotel para maglakad-lakad. San kayo madalas mamasyal ni Joanne dati? Can we not talk about her? Let's treasure this moment of us. Sa susunod, 3 na tayong mamamasyal. Ikaw, ako, at si little version natin. Can't wait for that moment. Masayang sabi ni Vincent. Namasyal lamang saglit ang dalawa at nang magsawa ay bumalik na sila sa kanilang hotel. May saglit meeting lang ako, sabi ni Vincent at kinuha ang laptop niya. Epal kasi si Vince. Ayos lang. Sagot ni Rika at ginawang una ng kanyang hita. Nag-cellphone lang si Rika at nagtingin-tingin ng mga damit sa online. Si Vincent naman ay nakipag-meeting sa kanyang kapatid at ilang board members, kabilang na si Marky at Gio. Gio, nasaan ang kapatid ko? Singhal ni Vincent sa binata na matapos ang meeting at umexit ang ibang board members. Huwag mo sabihin. Sumulpot sa camera si Viela at ngumisi. Tanggapin niyo na lang kasi, kami talaga ni Gio ang para sa isa't isa. Tatamaan ka sa akin, Viela, kapag hindi ka umuwi. Di hindi na ako uuwi. Mas okay nang tamaan kaysa hindi ko makasama yung taong mahal ko. Kunwari pa kayo mga inosente. Si Marky kasama niya si Gia. Sigurado ako dyan. Si Vince kasama si Iya pati na mga anak nila. Nakikita ko nga si Ivy Si Vincent kasama niyang si Rika. Ayun nakita ko yung bag ni Rika. Natawa naman ng dalaga. Talagang wala silang lusot pagdating kay Viela. Daig pa nito si Detective Conan. Narinig niyo yung tumawang babae? Si Rika yun. Sabi ni Viela. Hindi na nakatiis si Rika at nagpakita sa camera. Kumaway siya sa mga kausap ni Vincent. Ilang saglit lang din ay nagpakita si Iya sa tabi ni Vince at si Gia naman sa tabi ni Marky. See? Wala nang magagawang kalokohan yung rules. Maging masaya na lang tayong lahat. Sabi ni Viela at pinatay ang tawag. See you na lang para mapag-usapan yung rules. Sabi ni Rika at hinalikan sa pisngi si Vincent. Bye-bye. Ang dalagang si Rika ang pumatay ng tawag. Sigurado kasing tatalakan siya ni Marky at pauuwiin. Walang-wala kayo kay Viela. Hindi niyo kinayang kambal niyo, no? Patay na patay kasi masyado kay Gio. Sabi ni Vincent at yumakap sa dalaga. So, sa pagkakaalam ko ay may utang kang labing-labing sa akin. Ngisi lang ang isinagot ni Rika at hinalikan ng binata. Napangiti naman si Vincent at buong pusong tinugunan ng halik niyang kasintahan niya. Isang linggo lang dapat ang bakasyon na magkasintahan.
Kaso, naging 2 araw lang. Nag-aya agad umuwi si Rika dahil mas gusto ng dalagang amoy ng kondo nila Vincent. May gusto kang pasalubong? Malambing na tanong ni Vincent sa kasintahan niya. Pagkain. Ingat ka sa work. Love you. Love you too. Hinalikan ni Vincent ang dalaga sa labi. Sunod namang hinalikan ng binata ang tiyan ng dalaga. Love you baby namin. Ngumiti si Vincent bago tuluyang lumabas. Kailangan niya magtrabaho para sa mag-ina niya, kaya kahit namimiss niya ito ay kailangan niyang umalis. Kinuha ni Rika ang cellphone niya nang mawala ang binata. Tinawagan niya ang kanyang ina at agad naman itong sumagot. Mama, gusto ko po ng ginataang isda. Pwede ka pong pumunta dito sa kondo namin ni Vince? Nagugutom kasi ako, ma. Hindi po ako makatayo kasi nahihilo ako at nanlalata. Pupunta na ako. Higa ka lang dyan, anak. Namatay ang tawag, kaya naghintay na lang si Rika sa kanyang ina. Ilang saglit lamang ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang kanyang ina. Buntis ka, no? Opo. Nangingilid ang luha ng ina ni Rika. I'm so happy for you, Rika. Masaya ako dahil unti-unti ka na bumubuo ng sarili mong pamilya. Siguradong masayang-masaya ang papa mo habang nakatingin sa'yo sa itaas. Mama, okay lang sa akin kung maghanap ka rin ng love life mo. Siguradong pati kay papa ay okay lang din. Sa mga mapagmataas na tao ay hindi okay. Iasim ka pa naman, mama. Push mo yan. Natawa ang ina ni Rika. Mas masaya na akong single. Ang papa mo lang talaga ang kaya kong mahalin habang buhay. Okay na sa akin na maging rich lola. Love you, mama. O siya, ipagluluto na kita. Relax ka lang dyan, anak. Si mama ang bahala sa'yo. Lumabas ng kwarto ang ina ni Rika para ipagluto siya. Si Rika naman ay nanatiling nakahiga dahil sobrang hinang-hina talaga siya. Sa kabilang banda naman ay tulala si Vincent. Hindi siya makapag-focus sa pagtatrabaho dahil ang nasa isip niya lang ay kasintahan. Vincent! Napaigtad siya sa kanyang kinauupuan dahil sa hiyaw ng kanyang ama. We're talking to you. Ano bang problema mo? Sorry. Sabi ni Vincent at napahinga ng malalim. Nag-aalala lang ako kay Rika. At bakit ka naman nag-aalala sa pinsan ko? Nakataas ang isang kili na tanong ni Marky. Tumayo si Vincent. Dad, leave muna ako. Kailangan ko alagaan si Rika. She's pregnant. Nagulat naman ng taong kamiting niya dahil sa kanya isiniwalat. What? Gulat na tanong ni Marky. See you later. Sabi na lang ni Vincent at lumabas na ng office. Nag-drive pa uwi ang binata. Dumaan muna ito sa isang donut shop para ibili ng pasalubong ang dalaga. Nang makauwi ang binata ay bahagya siyang natigilan nang makita si Rika at ang ina nito na kumakain. Vincent! Kinawayan siya ni Rika. Mama Regine! Nilapitan ni Vincent ang ina ng dalaga at hinalikan sa pisngi. Tumawag si Rika sa akin at gustong ipagluto ko kaya pumunta ako dito. Ikaw hindi mo kinikwento na nakabuo na kayo. Sabi ng ina ni Rika. Kumain ka na rin, ikukuha kita ng pinggan. Tumayo ang ina ni Rika para ikuha ng pinggan si Vincent. Naupo naman si Vincent sa tabi ng kanyang kasintahan. Bumili ako ng donut para sa'yo. Malambing na sabi ng binata sa dalaga. Ang aga mo yata. 1 oras ka lang yata sa opisina mo. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Kumain ka na, Vincent. Naupo muli ang ina ni Rika at inilapag ang pinggan sa harap ng binata. Thank you po, Mama. Sagot ni Vincent at nagsimulang kumain. Kailan ang kasal? Tanong ng ina ni Rika. Excited na ako para sa magiging buhay niyong dalawa. Siguradong para kang dati kong asawa kapag inaalagaan mo si Rika.
Mama, pagpaplanuhan pa namin ng kasal na yan. Ayaw po naming magmadali. At saka, baka si Viela muna ang ikasal. Tapos sumunod si Vince. Siguro huli kami. Bakit naman si Viela mauuna? Hindi yun ikakasal kay Gio. Napasimangot si Vincent. Hindi mo sure? Nang matapos sila sa pagkain, ay si Vincent ang nagligpit. Ang mag-ina naman ay kinain ng donut at ininom ang milk tea na uwi ng binata. Mahal na mahal ka talaga ni Vincent. Hindi ako nagkamaling ipagkatiwala kita sa kanya. Unang araw pa lang na ipinakilala mo siya sa akin, magaan na ang loob ko sa kanya. Hindi kaya kapatid ko si Vincent? Biro ni Rika. Mahina naman siya sinabunutan ng kanyang ina na ikinatawa lamang ng dalaga. Lagi ka talagang panira sa tuwing nagdadrama ako. Masungit na sabi ng mama niya. Gusto mo talaga lagi tayong nagbabangayan. Mama, iyakin ka po kasi. Siguradong iiyakan mo ako kapag pinagpatuloy mo pa yung sinasabi mo. Mukhang nag-aaway na naman kayo. Sabad ni Vincent. Inaaway ka na naman po ba ni Rika? Pa lang sa pag-i-emote ko. Sagot ng ginang. Ang sarap nitong pasalubong mo ah. Saan mo nabili? Malapit po sa company namin. Mama, gusto niyo po bang dito muna tumuloy? Hindi ko po kasi maasikaso si Rika tuwing nasa work ako. Kailangan ko po ng tulong niyo. Yan din sana ang sasabihin ko. Alam ko kasing na kay Rika ang utak mo tuwing nagtatrabaho ka. Kaya gusto kong ako muna mag-aalaga sa anak ko. Kailangan niyo rin ng gabay lalo na at first time parents kayo. Thank you, Mama. Kaya love na love kita eh. Sabi ni Rika sa ina at ganoon din si Vincent. Hay nako, parang mas bagay kayong mag-ina. Komento ni Rika nang makitang magkayakap ang dalawa. Alam mo ba, pinag-aasawa ko ulit si Mama pero ayaw niya na. Gusto niya na lang daw maging rich lola ng baby natin. Di mas okay yun. Sabi ni Vincent. Mahirap na at baka hindi pa swertehin si Mama sa mapipili niyang lalaki. Okay nang maging rich lola na lang siya ng baby natin. Baka maging bitter sa atin yan kapag naglalambingan tayo. Biro ni Rika. Napagdaanan ko na yan. Beginner ka pa lang. Pro na ako. Sagot naman ng kanyang ina. Wow! Iba na bumanat ang rich tita ng taon. Sana ganyan ka rin bumanat sa mga kamag-anak nating feeling ang tataas, mga pandak naman. Natawa ang ina ni Rika. Sa susunod, ganyan ko na sila babanatan. Pero mas maganda ko sampalagad. That's my mother. Nakangising sabi ng dalaga. Napapailing na lang si Vincent habang nakatingin sa mag-inang magkasundo na naman. I told you, sila Viela ang una ikakasal. Nakangising sabi ni Rika sa kasintahan. Nasa engagement party sila ngayon na Viela at Gio. Nabuwag na nga ng tuluyan ng rules. Kahit labag kay Vince at Vincent ay wala silang magawa. Bad trip nga eh. Nakasimangot na sabi ni Vincent. Wala malakas sa amin si Viela. Love niyo kasi siya. Sagot ni Rika. Sige na, dun ka muna sa mga kaibigan mo. Makipag-banding ka sa soon-to-be brother-in-law mo. Doon muna ako kay Viela. Tinapik ni Rika ang balikat ng kasintahan bago lapitan ang kaibigang si Viela. Worth it ang pagkidnap po kay Gio ah. Buti na lang ikaw si Viela na may malakas na loob at makulit. Ganon talaga. Kapag may mga tutol sa relasyon, kidnapin mo. Nakangising sagot ng dalaga. Mauuna ka pang ikasal kaysa sa mga kapatid mo. Natatawang sabi naman ni Iya. Siyempre sunod kami ni Vince. Huli na si Vincent at Rika. Okay lang no, para makalakad na rin sa ilang mga anak namin. Siguradong sikat ka na naman sa mga kamag-anak nyo. Sabi naman ni Gia. Sila kaya mga number 1 fan mo na hindi matanggap na aangat ka? Ewan ko ba sa mga yun? Ikamamatay yata nila kapag medyo umangat ako sa buhay. Sagot ni Rika at naupo. Pero hayaan ko na sila sa buhay nila.
mamatay sila sa inggit. That's my girl. Nakangising sabi ni Viela. Anong ganap sa kidnap vacation niyo ni Gio? May bakbakan bang nangyari? Rika? Singhal sa kanya ng kaibigan. Walang nangyaring ganyan, okay? Hindi namin gagawin ni Gio ang bagay na yun hanggat di kami kasal. Sabi niya, mas gusto niyang kasal kami. Sabi rin ni Marky yun, para daw mas maganda at exciting. Nagkatinginan si Rika at Iya. Can't relate? Sabi ni Iya at natawa. Iya and Rika left the group. Nagpatuloy ang kwentuhan ng magkakaibigan. Nang magsawa sila, ay tumayo sila at nilapitan ng mga kasintahan nila. Alam nyo, ang mga rules nyo ay nagpatagal lang sa mga love story natin. Sabi ni Viela at niyakap si Gio. Kung di kayo nagtatag ng ganong rules, edi sana happy-happy ang mga buhay natin noon pa. Sana hindi nataguan ng anak si Vince. Sana hindi ko tinago si Marky sa cabinet ko. Sana na-post ko na sa social media account ko ang picture namin ni Vincent para na isampal ko kay Joanne ang katotohanan. Ay, naghahabol pa ni si Joanne kay Vincent? Tanong ni Viela at tumango naman si Rika. Sa bagay, si Vincent ba naman ang kasama niya noon na sumayaw sila ng Wyoming eh? Nagtawanan sila sa sinabi ni Viela. Si Vincent naman ay sinamaan lang ng tingin ng kapatid niya. Kidnapin kaya kita sa kasal mo at itago sa isang isla. Banta sa kanya ni Vincent. What if ipakidnap ko rin si Rika para maranasan mo mataguan ng anak? Pag-untugin ko kayong dalawa? Sabad ni Vince. Oo na, ako na ang tinaguan ng anak. At least, ako, since birth na si Iya lang ang minahal. Enough? Sabad ni Iya. Baka mamaya magkapikunan na naman kayo. Lalo ka na, Vince. Ikaw pa naman ang pinakapikon sa inyong magkakapatid. Tatahimik na yan. Hindi na yan lalaban. Ikaw na yan eh. Sabi ni Viela at tumawa. Tutuloy na kami. Baka naiinip na si Mama sa kondo. Ingat kayo. Sabi ni Viela. Kinuha muna ni Rika ang pinabalot niyang pagkain para sa kanya at sa mama niya bago tuluyang umalis. Ayaw kasing sumama ng ina ni Rika kaya ipinagbalot na lang niya ito ng handa. Sharon Cuneta ka. Siyempre naman, ang daming natirang handa no. Siguradong mapapanis na ang iba kaya mas mabuting sa tiyan ko na sila magstay. Nang makarating sa kondo, ay nakita nila ang ina ni Rika na nakaupo sa sofa at nanonood. Mama, dala ko na request nyo. Sabi ni Rika at itinaas sa mga plastic. Nag-Sharon ako. Anak nga kita. Nakangising sabi ng ina ni Rika. Vincent, ikuha mo naman kami ng pinggan. Kailangan mastak agad namin to sa tiyan namin. Natawa si Vincent bago nagtungo sa kusina at kumuha ng pinggan at kubyertos. Kumuha rin siya ng tubig at baso. Inilapag ni Vincent ang pinggan sa center table bago sinimulang isalin ng handang nakabalot. Ang sarap nito, sabi ng ina ni Rika habang kumakain ng carbonara. Sana pala sumama na ako para na-enjoy ko. Hinahanap ka nga po ni Viela eh, sabi ni Rika. Sa susunod sasama na ako. Itatapon ko muna yung pagiging shy type ko. Sagot ng ginang. Kinabukasan ay nagtungo ang mag-inang Rika at Regine sa mall. Dahil may pasok si Vincent, ay hindi nila ito kasama. Relax ka lang dyan, mama. Nagpapamasahe ang kanyang ina habang siya naman ay nagpapamanicure. Gusto niyang fresh sila ng kanyang ina kaya nilibre niya ito. Ipakita mo kung sino ka, mama. Higitan mo lalo ang ganda nila, tita. Sabi ni Rika sa kanyang ina. No need, anak. Masyado na ako maganda. Mas maganda sigurong biyayaan ko na lang sila. Napahagik-gik ang mag-ina at sabay na pailing. Nang matapos silang magpaganda, ay nagtungo naman sila sa isang restaurant at doon kumain. I didn't expect na afford yung ganitong restaurant. Kanina lamang ay pinag-uusapan nila ang mga kamag-anak nila. Ngayon ay nasa harapan na niya ang kanyang 3 tita. Yes naman po, tita. Ang dami ko naman pong ipon. Don't worry.
Hindi pa namin ginagalaw ang perang naiwan ni Papa para sa amin. Sariling pera ko pa lang itong ginagastos ko. Plano namin ni Mama na magtayo ng negosyo gamit ang pera ni Papa. Sa tingin mo ba papatok ang negosyo nyo? Tanong ng isang tita ni Rika. Halata namang wala kayong alam. Alam mo, Elaine, pagdating sa negosyo magaling kami dyan ng anak ko. Hindi ba at ako ang dahilan kung bakit lumago ang kumpanya ng mga magulang nyo? Sabad ng ina ni Rika. Ako ang tumulong sa papa ni Rika. Kaya nakilala ang negosyo nyo. Siguradong sa amin nga mapupunta ang company na yun kung buhay pa si Agosto eh. Ang kapal talaga ng mukha niyong mag-ina. Galit na sabi ni Mildred. Medyo nabawasan na nga po eh. Nagpa-massage face kasi kami ni Mama. Mura lang po. Gusto niyo bang libre? Nakakabawas yata yun ng inggit sa katawan. Wag na lang natin pag-aksaya ng oras yung mag-inang yan. Sabad ng tita Bea niya. Bye-bye! Sabi ng mag-inang Rika at Regine, sabay kumaway pa ang mga ito. Mag-ina nga talaga tayo. Sabi ni Regine at nakipag-apir sa anak. Love you, ma! Tugon ni Rika. Nang matapos kumain ng dalawa, ay naghiwalay sila ng landas. Dumiretso sa kondo ang ina ni Rika, samantalang dumiretso si Rika sa opisina ng kanyang kasintahan. Nang makapasok sa office si Vincent, ay agad ng dilim ang paningin ni Rika na makita doon si Joanne. Come on, Vincent. Birthday ni Mami yun. Mapapahiya ako kapag di kita sinama. Dinig niyang sabi ni Joanne sa kanyang kasintahan. Ang alam kasi ni Mami ay tayo pa ring dalawa. Ngayon, hindi na alam ng Mami mo. Sabad ni Rika kaya napunta sa kanya atensyon ng dalawa. Nag-post ako ng picture namin ni Vincent with ultrasound picture of our baby. Nag-react yung Mami mo at tinag ka pa. Hindi mo sinabing pupunta ka, dapat sinundo kita. Sabi ni Vincent at nilapitan siya. Ang kulit niya kasi. Sabi kong ayoko pero pinipilit niya ako. Joanne, tigilan mo na ang boyfriend ko. Tapos na ang Guillaume moments nyo. Maghanap ka na ibang lalaki. Sigurado naman ako may ibang papatol sa'yo. Vincent is mine. At handa na ako makapagdemandahan kapag hindi mo pa siya tinigilan. Inis na tumayo si Joanne. Mga pangit kayong dalawa. Sigurado maghihiwalay rin kayo. Padabog itong lumabas. Nagkatingin na lang magkasintahan at nagkibit balikat. Ano bang pinakain mo sa babaeng yun at patay na patay sa'yo? Nakangiwing tanong ni Rika sa binata. Siomay. Sagot ni Vincent. Kamusta ang bonding yun ni tita? Masaya. Upo ka na, nag-take out ako ng food para sa'yo. Naupo naman si Vincent at sinimulang kainin ang pagkaing dala ng dalaga para sa kanya. Wala namang ibang nangyari? Usisa ni Vincent. Meron. Sagot ni Rika. Nakita namin ang mga titas of Manila ko. Winarsya kami mag-ina. Siyempre hindi kami nagpatalo. Kung nakita mo lang kung gaano kami kaastig kanina, baka mas lalo mo akong minahal. Sa susunod sasama na talaga ako. Hindi ka naman napagod ng sobra? Hindi. Napahaplos si Rika sa tiyan niyang medyo halata na. Nag-enjoy nga ako maglakad-lakad eh. Nabawasan din ang hilong nararamdaman ko. At feeling ko mas lalo akong lumakas. So may energy ka mamaya? Nakangising tanong ni Vincent. May energy akong suntukin ka. About sa sinabi kong post, totoo yun. Ang dami nga nag-react at nagulat eh. Lalo na yung ibang batchmate mo. Akala pala nila kayo pa ni Joanne dahil puro tag si Joanne sa'yo ng picture. Ilang beses ko nang binubura pero tag pa rin ang tag. Nakasimangot na sabi ni Vincent. Pero ngayon nakablock na siya sa akin. Nakakapikon eh. Deserve niya yun. Sagot ni Rika at nahiga. Ginawa niyang una ng hita ng binata. Tulog muna ako. Ngayon ako tinabla ng antok eh. Tumango lang si Vincent at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos siya, ay itinabi niya muna ang pinagkainan bago sumandal sa sofa. Pinicturean niya ang kasintahang natutulog at pinost ang picture nito. Sleeping because
pagod sa paggala with her mom. Sabi ni Vincent habang tinatype ang mga salitang yon. Dahil nga malaya na silang dalawa sa relasyon, ay pinost niya ang larawan ng dalaga, pati ang mga video niyang pang-asar dito ay pinost niya. Siguradong bugbog ako mamaya sa'yo. Bugbog na nga ako sa bibig mo at kamao mo. Inabot ni Vincent ang tiyan ng dalaga at hinaplos ito. Baby, sana kapag nakita ni mama yung picture, good mood siya ah. Mahirap pa namang suyuin ngayon ng mami mong buntis. Natawa si Vincent bago hinalikan sa noo ang kanyang magandang kasintahan na kanya ring magiging asawa soon. Fresh from honeymoon. Sabi ni Rica sa kaibigang si Viela. Kwento naman dyan. Ingay mo? Sita sa kanya ni Viela. OA mo naman, as if naman maririnig tayo ng ibang tao. Napairap si Rica. Kaloka ka? Nasa yate tayo at nasa gitna ng dagat. Bonding nila ngayong magkakaibigan kasama ang mga minamahal nilang lalaki. Naisipan nila maglibot sa dagat gamit ang yate ni Gio. Magkwento ka na. Baka gusto mo si Gio ang tanungin ko. Parang tanga naman to. Amin-amin na lang yun. Basta nag-enjoy ako at maraming natutunan. Iba ka rin ah. Hinampas ni Rica ang dalaga. Mukhang si Gia na lang natin ang napag-iiwanan. Maghintay ka lang, i-video ko ang ganap sa amin at isi-send sa'yo. Biro ni Gia. Napangiwi naman ang tatlo niyang kaibigan dahil sa kanyang sinabi. Ikaw naman Iya, kailan ang kasal niyo? Kailan na rin masusundan ang kambal? Basta, malapit na kami ikasal ni Vince. Ikaw, kailan masusundan ang baby niyo? Excited ka? Di pa nga lumalabas tong isa. Napahima si Rica sa kanyang 5 buwan na tiyan. Sumisipa pa lang ito sa tiyan ko, gusto mo na agad sundan. Masyado ka rin pala desisyon sa buhay namin, kaya magdedesisyon na kami para sa buhay mo. Sagot ni Iya sa kaibigan. Kumain na lang tayo. May naaamoy akong pagkain, nagugutom na ako. Lagi ka namang gutom. Dumating ang mga kalalakihan na may dalang pagkain. Inilapag nila ito sa ibaba bago magsiupo sa tabi ng kanilang dalagang minamahal. Kain na tayo? Nakangiting sabi ni Vincent. Nagsimulang kumain na magkakaibigan. Oo. Daing ni Rica nang sumipa ang baby niya. Sumisipa na naman siya. Feeling ko maisusuka kong kinain ko eh. Taekwondo player yan pag lumaki. Sabi ni Marky at hinaplosan siya ni Rica. Siyempre pogi rin kasi pogi ako. Bakit? Ikaw ang ama? Umirap si Vincent kay Marky at mahina itong hinampas sa kamay. Pogi talagang anak ko kasi ako ang kamuka. Hindi pogi itong anak ko. Babae ito. Hindi pa alam ni Rica at Vincent ang gender ng baby nila dahil mas gusto nilang surprise. Pero malakas ang kutob ni Rica na babae ang kanyang anak. Babae ang anak ni Rica, ang fresh na kayang tingnan at ang blooming. Umuo na kayo, si Ian ang nagsabi. Si Ian ang may experience sa pagbubuntis at panganganak. Sabi ni Rica. Appear tayo dyan, Rica. Kahit ano pang gender ni baby, ang mahalaga ay healthy siya at walang sakit. Soon, kami naman ni Viela. Sabi ni Gio at tinalikan sa pisngi ang asawa. Pasalamat ka at kaibigan ni Viela si Iya dahil kung hindi mo magiging asawa si Viela. Masungit na sabi ni Vince. Move on na, Vince. Grabe ka na, para kang ex ni Vincent ah. Natawa na lamang sila nang bumusangot si Vince. Kahit kailan talaga ipiko ng binata at masungit. Nang matapos sila sa pagkain, ay nagkanya-kanyang alis na ang mga kaibigan nila. Mukhang magmo-moment ang mga ito. Nanatili sina Rica at Vincent na nakaupo habang nakatitig sa karagatan. Konti na lang, malapit na lumabas si baby. Niyakap ni Vincent ang kasintahan mula sa likuran at sinapo ang tiyan ng dalaga. Makakasama na natin si baby at magiging 3 na tayo sa pamilya.
Konti na lang din at matatapos na yung pinapagawa kong bahay. Lingid sa kaalaman ni Rika, may pinapagawang bahay si Vincent para sa kanila. Inilihim ni Vincent sa dalaga dahil alam niya mangungulit itong mag-abot. Bahay? Takang tanong ni Rika. Nagpagawa ako ng bahay nating dalawa, yung malapit sa inyo na mama mo. Mag-isa na lang kasi si mama sa bahay kaya nagpagawa ako ng bahay malapit sa kanya para madali niya lang tayo madalaw at lagi nakakapunta sa kanya. Totoo? Nangilid ang luha ni Rika. Ibig sabihin pwede ako umuwi sa kanya kung sakaling mag-away tayo o kung sakaling magsusumbong ka sa kanya na inaapi kita? Natawa si Vincent. Parang gano'n na nga, si mama kasi ang kakampi ko tuwing inaaway mo ko ng walang dahilan. Thank you, Vincent. Panatag na ang loob ko ngayon kasi malapit pa rin sa akin si mama. Masayang sabi ni Rika. Kapag inalok ko kasi yan na tumira siya sa atin, hindi yun papayag. Binabantayan niya kasi yung kaisa-isang picture ni Papa sa bahay. Nangako ako sa puntod ng Papa mo na pati si mama mo ay kargo ko. Hindi pwedeng ikaw lang ang aalagaan ko. Dapat si mama rin. Alam ko kasing kapag may nag-aalaga sa mama mo, mas panatag ang loob mo. At saka, ang bait kaya ni mama. Lagi niya akong kinakampihan kapag sinusungitan mo ko. Kaya nga minsan nagtataka ako eh. Baka ikaw nga talaga yung anak niya. Tugon ni Rika. Nang sumapit ang kinagabihan, ay napagdesisyonan na nilang umuwi. Una na kami. Paalam ni Rika. Kita-kits na lang sa susunod. Huwag tayong umattend sa kasal ni Vince. Hirap kasi siyang makamove on. Sige lang, tatanggalan ko kayo ng karapatan bilang ninang ng mga anak ko. Sambit ni Iya. Natawa na lamang sila at nagkanya-kanyang uwi na. Nang makarating sa kondo, ay tulog na ang ina ni Rika. Tulog na tayo, sabi ni Rika at humiga sa kama. Good night, sa pogi kong mister. Love you. Wait lang, nagmo-moment lang ako. Sabi ni Vincent at sinuotan ng singsing ang daliri ni Rika. Wala nang tanong-tanong dahil alam ko kung gaano mo ako kamahal. Be ready, Rika Sarmiento. Malapit na kitang iharap sa altar. Napangiti si Rika. Excited na ako. Ako rin. Promise, sobrang paghahandaan ko yung kasal natin. I love you so much, Vincent. Sabi ni Rika at pumikit. Kinabukasan ay wala na si Vincent na magising si Rika. Bumangon siya at dumiretso sa kusina. Nakita niya doon ng kanyang mama na nagtitimpla ng gatas. Maaga umalis si Vincent. Maupo ka na at kumain ka na. Sabi ng kanyang ina. Kain ka na rin po. Sabi ni Rika nang lumapit sa kanya ang ina at inilapag ang gatas sa harapan niya. Umiling ang ina ni Rika. Lalarga ako ngayon. Inuumpisan ko na yung negosyong itatayo ko at makikipag-meeting ako ngayon sa magiging partner ko. Bakit blooming ka? Ngumisi si Rika. Uy, pumapag-ibig na naman ang mama ko. He, dapat presentable akong tingnan. Huwag mo akong inaasar at baka masabunutan kita. Inirapan siya ng kanyang ina na ikinatawa niya lang. Aalis na ako, ingat ka dito. Ingat ka rin mama, enjoy po sa date meeting mo. Sabi ni Rika na may halong pangaasar. Mahina siyang sinabunutan ng ina na ikinatawa niya lamang. Kumain na lamang si Rika at nang matapos siya ay hinugasan niya ang pinagkainan bago magtungo sa banyo para maligo. Nang matapos siya ay naupo siya sa kama at nag-cellphone lang. Napasimangot siya nang makita ang post ni Vincent na litrato niya. Tulog siya habang nakanganga. Tinawagan niya ang binata at agad naman itong sumagot. Anong may paglilingkod ko? May masakit sa'yo? Gutom ka ba? Magpa-grab food ako? Pinost mo na naman yung pangit kong picture. Wala akong kilay doon at nakanganga pa. Maganda ka kaya? Huwag ka na magalit. Sa susunod, lalagyan kong drawing na kilay. Lalagyan ko na rin ng filter. Mas lalong napasimangot si Rika. Ang lakas mong mang-asar.
Pasalamat ka at wala ka dito at baka nakurot na naman kita sa singit. Love you. May meeting ako kaya ibababa ko na yung tawag. Mag-order na rin ako ng food mo. Hintayin mo na lang. I love you always. Ang lakas mong manguto. Hay nako, I love you too. Ingat ka, galingan mo sa work. Binaba ni Rika ang tawag at hinintay na lang grab food niya. Ilang sandali lamang ay may kumatok na. Tumayo si Rika bago lumabas ng kwarto at buksan ang pinto. Delivery po, sabi ng rider at inabutan siya ng pagkain at flowers. Pinaabotin po na nagpa-deliver. Napangiti si Rika. Salamat po. Pumasok si Rika at sinarado ang pinto. Binuksan niya ang pagkain at kinain niyon habang tinetext si Vincent ng I love you. Alam na alam talaga ng binata kung paano siya pakiligin at paano tunawin ang inis niya. Bumawi ito ng flowers sa kanya kasi alam nitong mamaya pa aalis ang inis ng dalaga sa kanya. Daddy! Sigaw ng isang batang lalaki naglalakad sa dulo ng aisle. Hawak dito ang isang parang heart-shaped na pillow na may nakapatong na singsing. Natawa si Vincent at kinawayan ng batang lalaki. Tumakbo naman ito at ibinalibag ang dala niya na ikinatawa ng mga tao. Baby, ring namin yan ng mami mo. Natatawang sabi ni Vincent. Okay po, sagot ng batang lalaki at pinulot ang hinagis. Mabuti na lamang at hindi natanggal ang singsing. Lumapit ang batang lalaki sa dalawang taong ikinakasal at inabot ang singsing sa mga ito. Congratulations, Mom and Daddy. Masayang sabi ng batang lalaki bago bumaba. Manang-mana sa'yo. Natatawang sabi ni Rika. Nagpatuloy na ulit ang kasal nila hanggang sa matapos. Agad na lumapit ang batang lalaki sa kanila. Mommy, laro tayo tagu-taguan po. Daddy, hanapin mo ko. Natawang lahat ng sumuot ang anak nila Vincent sa gown na suot ni Rika. Baby, labas ka na. Baka matanggal ang damit ni Mommy. Sabi ni Vincent sa bata. Mamaya maglalaro tayo. Okay po. Lumabas ang bata at agad nagpabuhat kay Vincent. Daddy, can we go to the mall now? Gusto ko pong sumakay sa car. Bukas na. Isi-celebrate pa ni Mama and Daddy ang wedding nila. Pagkatapos kumuha ng litrato sa simbahan, ay nagtungo sila sa reception. Sa bahay nila Rika ang reception. Malaki naman ang bakura nila, kaya kasyang-kasya ang mga bisita nila. Daddy, gusto kong chicken po. Luto ba yun ni Mommy? Gusto ko yung luto ni Mommy. Luto lang ni Mommy ang gusto kong food. Opo, luto yan ni Mommy. Sabi na lang ni Vincent para kumain ang batang lalaki. Masyado kasi nitong gusto ang luto ng ina, kaya minsan sobrang mapili sa pagkain kapag hindi si Rika ang nagluto. Ayaw mo makipag-play kila Ate Ivy mo? Tanong ni Rika sa kanyang anak. Ayaw. Gusto ko makipag-play lang kay tatay. Magpe-play tayo bukas, Vin. Napapalakpak naman ang anak niya na ikinatawan ng mag-asawa. Nasa tabi lang nila Vincent ang anak na si Vin buong celebration. Ultimong paghagis ni Rika ng bulaklak ay kasama ang anak. Ayaw nitong lumayo sa kanila. Pagod na ang baby ko? Gusto mo magpalit ng damit? Hubad lang po itong suit. Ayaw nitong suit po. Mainit. Tumango si Rika at hinubad ang suot na suit ni Vin. Natira ang sando at pants sa suot ng bata. Sundan nyo na yan. Sabi ni Ian na hinihimas ang malaking tiyan. Para naman hindi mahiyain ang anak nyo, bigyan nyo ng kalaro. Mamaya. Nakangising sagot ni Vincent. Nang matapos ang celebration ay nagsiuwian na ang mga bisita. Pumasok naman ang mag-asawa sa kwarto nila. Alam mo na. Nakangising sabi ni Vincent at sinimulang hubarin ang suot na suit. Kailangan na ng kalaro ni Vin. Akmang hahalikan na ni Vincent ang asawa pero natigilan siya nang kumatok ang anak. Daddy, I want to play. Daddy, tabi tayo matulog.
Mukhang hindi na muna matutuloy. Natawa si Rika bago halikan sa labi ang asawa. Bawi ka na lang bukas. Mukhang mas gusto ni Vin na makasama tayo. Gigimbalin ko ang buhay mo bukas. Manda ka. Sagot ni Vincent bago buksan ang pinto. Napailing si Rika bago hubarin ng gown at magpalit ng damit pantulog. Dumiretso sa banyo at naghilamos para matanggal ang kanyang makeup. Nandito na ang monster daddy mo. Napasandal si Rika sa hamba ng banyo habang nakangiting pinapanood ng mag-amang naghaharutan sa kama. Bawat tawa ng mga ito ay tila musika sa kanyang pandinig. Hindi niya maiwasang mapaluha ng maalala ang kanyang ama dahil ganito rin sila maglambingan. Pa, natupad ko po ang promise ko. Nakahanap na ako ng lalaking katulad mo at nagkaroon ng sariling pamilya. Sabi ni Rika. Gabayan niyo po sana kami. Good health at masayang pagsasama lamang ang tanging hiling ni Rika sa may kapal. Yun lang at wala nang iba. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Child, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!